Pangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito sa pagbibigay mo po uli ng pagkakataon na kami po ay makapagpuri, makapagsamba sa iyo at makapagbigay ng mataas na karangalan sa iyong dakilang pangalan. Salamat o Diyos, nawa po sa aming pakikinig ng iyong salita. Pangunahan mo kami, gabayan at nawa po ang banal mong Espiritu ang magturo po sa bawat isa sa amin na maintindihan namin ang kabayagan mo ngayong umaga through the Scripture of God. Nawa po ay pangunahan mo po ako bilang daluyan ng iyong masalita. Hindi po ang aking kakayanan, katalinuhan, ang aking masambit, kundi yung karunungan na nagmumula lamang sa banal na kasulatan, ang aking mabigkas sa aking mga labi, O God. Salamat o Diyos sa mga tagapakinig, lalo na po sa mga nakatutok po sa live video, Lord. Nawa po ay pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Nawa po ay hindi po ang aming sarili, ang aming maitaas, aming mabuhay, kundi ang dakila mong pangalan. Lahat muna ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapo na kayo, kapatid, at salamat po sa mga salita na ating basa. Ngayong umaga ay nais ko pong ipangaral sa inyo ang isa pong aral ng banal na kasulatan na bibigay po sa atin ng encouragement kung paano po tayo na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, no? Dito po ay makita natin na ang aklat po ng unang Tesalonica ay sinulat ni Apostol Pablo para po sa mga mananampalataya doon po sa lokal ng Tesalonica. At ang reason niya kung bakit sinulat niya ang aklat ng Tesalonica ay upang i-confirm yung sa mga bagong mga mananampalataya na manatili lalo na po sa mga fundamental truths na kanilang natutunan sa nung tinuruan po sila ni Apostol Pablo. So napakahalagang bagay, mga kapatid, na ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica ay para i-encourage, i-comfort po sila bilang mga mananampalataya doon sa lokal ng Thessalonica. At ito po ay naisulat noong panahong 54 AD. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay nakaakyat po sa langit at yung mga disciples, sila po yung ngayong nakakaharap sa matinding persecution. Pero in spite na sila po ay nandun sa persecution, ay nagpatuloy po sila na mangaral ang salita ng Diyos. At ito nga po narating ang pangaral dito po sa lugar ng Thessalonica. So, yung pinakatima ng ating pag-aaralan na natin ngayon, mga kapatid, ay about the separated walk and the blessed hope. Ayun, so maganda po yung tema niya dito in the book, in the whole book of Thessalonians, chapter 4, yung the separated walk and the blessed hope ang ating pag-aaralan. Yung hiwalay na paglakad at ang banal na pag-asa na dapat attitude ng isang mananampalataya. So, tinalang po natin yung pinakang pinupunto ni Apostol Pablo sa buong Thessalonica. In chapter 1, tinalakay po niya the nature of the church at saka yung tinatawag hanggang chapter 3, yung tinalakay po niya yung Paul's ministry in the church at saka yung chapter 4 hanggang chapter 5 verse 11, yung tinatawag na practical problems ng iglesia. Tapos sa kahuli-hulihan ay binigyan niya ng conclusion niya para po sa iglesia ng Thessalonica. Ngayon po, focus po tayo doon sa pag-aaral po doon po sa book of Thessalonica chapter 4. So, may 5 bagay po na tayo dapat maintindihan doon sa chapter 4. Unang-una, yung exhortation of God na papag-aralan. Number 2, yung tinatawag na truth. At number 3, yung tinatawag na to command to increase love in our brethren. So number 4, be diligent in business and be example to the world. At panghuli, yung pag-aralan natin, yung blessed hope.
So unahin po natin yung number 1, mga kapatid, yung tinatawag pong exhortation to please God and walk godly. So si Apostol Pablo, ini-encourage po niya yung mga mananampalataya po doon sa Thessalonica, na sabi po niya sa verse 1 and 2, "Furthermore, when we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that you have received of us, how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more." So dalawang bahagi po yung binigyang diin ng ating kapatid na Pablo doon po sa verse 1 and 2. Ano po yung dalawang yon, mga kapatid? Yung tinatawag pong ought to walk and to please God. Yon. Ano po yung ibig sabihin ng ought to walk? Yung lumakad ng nararapat ayon doon sa pagkatawag sa ating mga kapatid. Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, dapat po yung ating mga kinikilos, ginagalaw, yung ating mga ginagawa sa buhay, it is according to the glory of the Lord. Dapat yung maluwalhati sa ating mga ginagawa ay ang Diyos na tumawag sa atin, yung pumili, tumubos at nag-born again sa atin through the power of the Holy Spirit. Yun ang dapat bigyan natin ng kaluwalhatian. Kailangan siya po yung lumakad tayo ayon sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Ayon tayo doon sa prinsipyong itinuro ng ating Panginoon. Na ang sabi po niya sa Matthew chapter 20, ito po yung huling habilin ng ating Panginoon, mga kapatid, doon sa mga mananampalataya sa panahon nung siya po ay nangangaral. At ito po yung huling habilin niya sa mga alagad niya. Ang sabi po ng ating Panginoon, teaching them thing whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. So mayroong pattern, mayroong guidelines, mayroong prinsipyo na dapat sundin ang mga mananampalataya. At ano po yun? Ito yung banal na kasulatan, yung salita ng Panginoon na itinuro sa mga unang mga alagad na nakasama niya. At nakasama po niya yung mga alagad niya, 3 taon at kalahati, no? So naturuan po niya ng gusto, araw at gabi, kasama po niya. Kaya ituro talaga mismo na ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Mapapansin po natin ito sa Ephesians chapter 2 verse 20. Ano po yung sabi na ating kapatid na Pablo? Our dearly beloved Paul, he said in Ephesians chapter 2 verse 20, "In our build upon the foundation of the apostles and prophet Jesus Christ himself, being the chief cornerstone." So dito po yung nakikita, mga kapatid, na yung katuruan natin, yung ating palatuntunan, yung ating prinsipyo, yung ating susundin sa ating pangaraw-araw na buhay ay nakabase lamang doon sa prinsipyong na ituro ng Panginoon sa kanyang mga disciple. At yung mga disciple, yun lang po ang sinusundan nila kung ano yung kanilang prinsipyo sa doktrina, sa practices, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, ay yun po ang ito yung pinakagabay nila, yung salita ng Diyos na itinuro sa kanila ng ating Panginoon. Na kahit si Apostol Pablo, yung sulat niya kay Timoteo, tinan po natin yung 2 Timothy chapter 2, kung ano yung sabi ng ating kapatid na Pablo kay Timoteo bilang batang pastor. Sabi po niya sa verse 2, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Yung mga aral na nanggaling sa ating Panginoon na ituro sa mga apostol, yung mga apostol ay sila po ay nagturo sa mga tapat na mga tao. So pasapasa lang po yun. At yung mga itinuro ng ating Panginoon na natutunan ng mga apostol na ipinasa sa kanilang mga tinuturuan, yun po yung magiging standard, prinsipyo ng mga taong naniniwala sa Diyos. Yung mga anak ng Diyos na from the foundation of the world ay pinili ng Ama. Mga tinubos ng ating Panginoon at mga na-born again through the power of the Holy Spirit. Sila yung mga recipient ng para sila po ay magkaroon ng comfort, magkaroon ng tinatawag pong kaalaman tungkol po sa Panginoon, tungkol po sa kaligtasan, sa lahat po ng aspetong espiritual. Nagbibigay po ito ng impormasyon, itong banal na kasulatan.
Kaya para tayo ay magkaroon ng paglakad ayon sa kalooban ng Diyos, dapat mayroon tayong matibay na pundasyon sa mga aral ng Panginoon. Ito yung pinaka-pundasyon natin, mga kapatid. So, pangalawa, ay yung tinatawag na how to please God. Yon, to please God. How to please God. Paano ba natin mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos? Hindi kasiyahan natin. Dapat po tayo, mga kapatid, ay ang kasiyahan natin ay doon po sa kagustuhan ng Diyos. Dapat ang kasiyahan natin ay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kasiyahan po natin ay yung nakalagay sa banal na kasulatan, yung sinasabi po sa awit, no? Sabi nyo ang ating ang banal na kasulatan, ang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. At ang sabi po ng delight yourself unto God and He will give you the desires of your heart. Magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang nasa ng puso mo. So nasa pagpapakaligaya tayo, no? Sa paglilingkod sa Diyos, sa mga ministry na ipinagkatiwala po sa atin Diyos. Pero nagpatuloy pa rin po siya sa kanyang ministeryo sapagkat nauunawaan po niya yung pagkatawag po sa Kanya. Yung pagkatawag, pag naunawaan natin na ang Diyos po ang tumawag sa atin, kahit ano ay nakapagbibigod sa Diyos. Sapagkat siya ang tumawag, siyang dapat natin bigyan ng ang sabi po natin kapatid na Pablo dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, tinan po natin ang mga banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi natin sa Corinto, or you eat or drink or whatsoever you do, do all the glory of God. So lahat daw ng ating ginagawa, mga kapatid, kumakain daw tayo, minom, gawin natin ito for the glory of God. Sapagkat yun po yung gusto ng Diyos. Hindi para maluwalhati ang tao, hindi para masiyahan ang tao, glory, hindi para ikaw ay maging sikat. Dapat ay yung Diyos na tumawag po sa atin. Ang sabi po niya sa 3, tinan po natin yung ating mga Biblia. Kung mayroon po kayong mga hawak na Biblia, mga kapatid. Ang sabi po niya, dito po sa chapter 3, verse 23, in whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. So dito po, sabi po natin kapatid na Pablo, na ano daw po ang yung ginagawa, gawin mo ito ng buong puso. So pag gumagawa tayo sa gawain ng Panginoon sa ministeryo, gawin natin po ito, mga kapatid, ng buong puso. Pag sinabing buong puso, wala kang i-reserve na sa sarili mo, kundi talagang ibinibigay mo 100% ang paglilingkod sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Yun po yung sabi ng ating kapatid na Pablo. Verse 24, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he that done, and there is no respect of person. So makita po natin doon, mga kapatid, sa verse 1 into na importante po yung tinatawag na encouragement. Ini-encourage po ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya po sa Thessalonica na yung kanilang mga ginagawa, yung mga aktibidades nila araw-araw ay dapat ayon sa kalooban ng Diyos. At ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. So, tinan po natin yung Matthew na ang sabi po ng ating Panginoon, bago tayo pumunta doon sa ibang mga verses. Sabi po niya sa Matthew chapter 5, verse 16, sabi po niya sa verse 16, simulan natin sa verse 15, neither do men light a candle and put it under a vessel, but on a candlestick, and it give it light unto all that are in the house. Verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So sabi ng ating Panginoon, mag-ilaw kayo sa sanlibutan. Yon.
Pag-ilaw kayo, ibig sabihin mga kapatid, yung patutuo natin, yung magandang testimonya bilang mananampalataya. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, that they may see, para makita puting gawa, and glorify your Father is in heaven. So pag nakita ng mga tao nasa labas yung gawa natin, mismo sila nagbibigay luwalhati sa ating amang nasa langit. So kailangan po yung magandang patutuo natin, tinatawag na stewards of testimony. Yon, kahit ano basa mo ng Biblia, kahit anong mga pagbibigay na gawin mo, kapag bagsak ka sa patutuo, medyo hindi maganda po yun mga kapatid. Kailangan ipakita mo sa mga tao na mayroon kang Diyos na kinikilala. Ipakita mo sa buhay mo. No, magandang patutuo ang kasi aanin natin yung aral, aanin natin yung mga natutunan natin. Kung ito naman ay baliktad sa buhay natin, ang importante ay makita po sa ating mga buhay. So pangalawa mga kapatid, ano po yung pangalawang tinalakay po ng ating kapatid na Pablo doon po sa Thessalonica? Tinan po natin yung bahagin yon mga kapatid. Sa 1 Thessalonians chapter 4, lumayo sa mga fornication. Pag sinabing fornication, ito yung mga malalaswa, mga hindi maganda, no? Fornication. So, siyempre, fornication, dalawang bahagi yun. Tinatawag na adultery, yung mga hindi pa kasal, nagsasama na. Pero, siyempre, spiritually speaking, marami ho nagkukumit ng fornication na mga adulterated doctrines and practices na wala ho sa banal na kasulatan ay ginagawa sa kanilang mga buhay. So yun po yung nais ng ating Panginoon. Sabi doon, for this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and in honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God, that no man go beyond and defraud his brother in any matter, because that the Lord is the avenger of all trust, as we also have forewarned you and testified. For God had not called us unto uncleanness, but unto holiness. Yan po yung sabi na ating kapatid na Pablo doon sa pangalawang encouragement niya sa mga mananampalataya doon po sa lugar ng Thessalonica. Yung mga mananampalataya po doon. Na ang sabi niya, for God had not called us unto uncleanness. Hindi daw tayo tinawag ng Diyos para sa mga maruruming bagay, but unto holiness, para sa kabanalan po. Tinawag pala tayo ng Diyos para sa kabanalan, para yung buhay natin ay kaakibat ng mga aral na nasa banal na kasulatan. Kasi pag hindi ka sumunod doon sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan, doon po hindi po nagiging maayos. Wala pong kabanalan ang iyong buhay. Nandun po tayo sa karumihan. Kaya called us but unto holiness. Kapatid ng Pablo, kailangan tayo ay maging masunurin sa alituntunin ng Diyos. Ayon prinsipyo niya, ayon sa itinuro niya, at hindi po sa gusto ng mga tao na nakapaligid sa atin. Makikita po natin na talagang mayroong dapat prinsipyo na buhay. The foundation ng Ama. Na dami naman taong dapat piliin. Bakit tayo pa? Daming tao sa mundo. 7 point. Bakit ikaw, apoy, tayo lang ang pinili ng Diyos? Gusto ho ng Diyos yun. Wala ho tayong pwedeng reklamo doon. Ang maramdaman natin at nakita natin sa ating mga sarili yung katangian ng isang anak ng Diyos. Yun po yung kagalakan na.
Walang katumbas na pira po yun, mga kapatid, na katulad ng sinabi ni Apostol Pedro, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ. Yun, kita mo si Apostol Pablo nung siya po ay tinawag. Sabi niya, silver and gold I have none. Sabi niya, whatsoever therefore shall be ashamed of me, of my words, in this adulterous and sinful generation of him, also shall be the Son of Man be ashamed when he cometh with the holy angels. Yun, kita mo kapatid, no? So dapat tayo, yung patutuon natin, yung testimony natin, bilang tayo ay mga Kristiyano, ay kailangang maayos po sa sanlibutan dito. So, yun po, no? Maganda po yung encouragement po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. So, pangatlo, sabi po niya, ito po ay in-encourage po niya yung mga mananampalataya na palaguin yung pag-ibig niya sa mga kapatid. Tingnan po natin sa verse 8 hanggang 10. Sabi po ni Apostol Pablo, He therefore that despiseth not man but God, who had also given unto us His Holy Spirit, but as touching brotherly love unto you, for you yourself are taught of God to love one another. Pablo, sa mga mananampalataya sa Tesalonica, magkaroon ng tinatawag na pagmamahal sa isa't isa, lalo na yun. Sino pa ba ang magtutulungan sa ating kapanahonan, mga kapatid? Lahat po ay nangangailangan. Yun, lahat po ay mayroong problema, pero kapag magkakapatid sa Panginoon, mayroong malalim na relasyon. Talagang hindi nagtitiisan sa isa't isa. Yun po yung nais ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya doon po sa Tesalonica. Ang sabi po niya, ulitin natin mga kapatid, sa verse 9, but as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for you yourself are taught of God, to love one another. Mismo ang ating Panginoon ang nagturo, ang Diyos. Isa sa mga utos ng Diyos na sinasabi po sa Matthew chapter 22 na anong nangangaral ang ating Panginoong Kristo. Tingnan po natin mga kapatid dito sa Matthew chapter 22. Sabi po niya sa verse 37, Jesus said unto him, love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Commandment hang all the law and the prophets. Kita mo, no? Doon sa dalawang commandments na yon ay talagang napapaloob yung lahat ng kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan mo. At yung pangalawang utos, mahalin mo ang kapwa mo na gaya ng yung sarili. Yon. So yung pag-ibig natin mga kapatid sa ating mga kapatiran, yon, nakinamusta mo na ba? Oh brother, kamusta ka dyan? Naka-quarantine ka na ba? May nakakain ka pa ba? Mayroon na, kamusta ang iyong kalusugan? Di ka ba nagkasakit? Kahit man lang sa misis, mga kapatid, magkamustahan na. Yun, kamusta ka nga? Kung share ka ng mga COVID-19 na yan. Yung mga kapatid mo, hindi mo na makamusta. Kamustahin mo yung sa ibang kapatiran sa ibang bansa, sa iba't ibang lugar, kahit kamusta lang. Magandang paraan po yun na ipinapakita natin na concern tayo sa ating mga kapatid. So, yung pangatlong encouragement ni Apostol Pablo, na tulad din po ng sinasabi dito sa Romans chapter 12 verse 10, no? Tingnan po natin yung encouragement din ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa mga sa iglesia. Sabi po niya, be kindly, affection one to another, with brotherly love, in honor preparing one another. Yun, love one another mga kapatid, no? Yun po yung sabi ng ating kapatid na Pablo. Sino yung sinasabihan? Mga mananampalataya, mga Kristiyano. Nag-isip na ba tayo? Kamusta kaya si brother? Kamusta kaya si sister?
mayroon pa kaya silang sinasaing? Mayroon pa ba silang iniinom? Buhay pa ba sila? O ang iniisip lang natin, wala akong kakainin, wala akong iinumin, wala pang dumarating na tulong, puro sa iyong sarili. So nagiging selfish na tayo mga kapatid. Dapat nag-iisip tayo, ano kaya may tulong ko sa aking kapatid? Sa oras ng mga ganitong bagay, walang magtutulungan, tayo mga kapatid, no? Yun. Hindi naman ito parabihang tulong. Ang kailangan natin, magkaroon tayong tinatawag na katulad ng Macedonian Church. Tingnan po natin yung Macedonian Church, mga kapatid, kung gaano sila katindi, kung tumulong. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 8. Tingnan po natin, no? Ito yung pinaka magandang ihimplo na walang reason, na kahit nasa matinding kahirapan sila, handa silang tumulong. Tingnan po natin, moreover, brethren, we do you to bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and the deep poverty, riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves. Alam mo yung mga kapatid, no? Sa kalna ng kanilang matinding kahirapan, willing po silang tumulong. So walang dahilan para hindi ka makatulong. Na mahirap ang buhay ko, ako nga wala din. Kung gano'n ang nag-reason lahat ng Kristiyano, kapatid, kawawa naman yung iba, no? Mabuti nga tayo, yung iba sa atin, mayroong kakayanan. Nakakabili tayo, nakakaimbak tayo. Kung gusto na kahit mag-quarantine ka ng ilang buwan, ikaw sa iyong sarili, safe na safe ka. Hindi mo naalala yung ibang kapatiran. May nakakain pa ba yung aming kapatid doon sa kabundukan? May nakakain pa ba yung aming kapatid doon sa Kalawakan o sa saan man? So yun ang nais ng ating kapatid na Pablo, na magkaroon tayong tinatawag na malalim na pag-iibigan sa isa't isa. Hindi lang sabihin, I love you, brother, with the love of the Lord. I love you with all my heart. Pero yung action, wala namang maipakita. Tandaan po natin ang ating Panginoon. Kapag siya po ay nagmahal, pinapakita niya mismo sa kanyang ginagawa. Ganon din tayo lahat, mga kapatid. Hindi lang puro salita, mahal kita, Brad, mahal kita, kapatid. Pero hindi man lang mais-message. Kamusta ka na, pastor? Kamusta na, kapatid? Kamusta na, sister? So wala man lang mensahe. Doon pa lang, magbibigyan mo ng kalakasan yung mga kapatiran. So, gusto po, tinan po natin yung pang-apat. Yun, malapit ho tayong magtapos. Sabi doon ay yung be diligent in business and be an example. Yun. Ito yung pang-apat na encouragement ni Apostol Pablo doon po sa mga mananampalataya sa Thessalonica. So, ini-encourage, puro encouragement lang ang binibigay niya, mga kapatid. Sabi niya sa verse 11 hanggang 12, in that you study to be quiet and to do your own business and to work with your hands as we commanded you, that you may walk honestly toward them that are without, and that you may have lack of nothing. Yon. So, yung tayo, kung ano yung ginagawa natin ngayon, ipagpatuloy lang. Kung meron kang pinagkakaabalahan, pagpatuloy mo lang para hindi ka mapulaan ng tao. Bakit ganon? Kristiyano ka pero wala kang makain. Kristiyano ka pero parang pinabayaan ka ng Diyos. So, kailangan yung patutuo natin as a believers, lalo na po sa ating mga ginagawa sa araw-araw, ay ayusin natin ipag-pray na nawa yung mga walang trabaho, magkatrabaho, yung mga nagninegosyo, palaguin ng Diyos yung negosyo natin, para tayo mismo makita nila na tayong mga mananampalataya ay hindi maging tampulan ng mga sa labas. Na minsan sabi na, bakit yun? Hindi naman makadiyos, pero pinagpapala. Temporal blessing is conditional. No? Conditional po yan. Hindi po yan ibibigay ng Diyos na basta-basta. Ang pagpapalang material, conditional. Tandaan po natin, yung tinatawag part na practical na buhay dito natin sa mundo.
So, yun po, no? Encouragement ni Apostol Pablo. At bilang tayo mananampalataya din, so kung tayo yung mga tinawag sa ministry, yun, focus po tayo sa ministry. No? Discouragement sa buhay, huwag nating intindihin. No? Kasi may mga discouragement sa buhay eh. Paminsan, nadi-discourage ka ng asawa mo, nadi-discourage sa anak mo, nadi-discourage ka ng mga magulang mo. Pero dito, pinapakita ni Apostol Pablo, mag-focus lang tayo. Bakit tayo mag-focus? Kasi nga, Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Kaya, fix our eyes. Yon. Fix our eyes. Pag sinabing fix, kailangan tayo po ay, yung ating atensyon ay nandun po sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po kung ano-anong bagay. Kailangan mayroon tayong po concentration na maglingkod sa Panginoon. So, yun po, yung sabi ni Apostol Pablo, doon po sa verse 11 hanggang 12. So, panghuli, ito po, maganda po ito, blessed hope. Yun, siyempre, sa lahat po nangyayari dito ngayon, mga kapatid, isa lang po yung solusyon. Isa lang po yung magbibigay sa atin ng solusyon, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi pag hindi babalik ang Panginoon, paulit-ulit lang po ang kalamidad, paulit-ulit lang po yung nangyayari. At pahirap ng pahirap ang buhay. Pero yung inaasahan natin, na katulad ni Apostol Pablo, na sabi niya sa Titus chapter 2 verse 13. Tingnan po natin yung talata, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 13, ang sabi natin kapatid na Pablo kay Tito, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yun yung blessed hope natin, mga kapatid. Bakit to? Dito sa mundo, anong pag-asa mo dito? Kita mo mga mayayaman ngayon, kahit maraming pera. Kita mo, no? Kung wala kang pera, so problema din. Puro may problema. Pag marami kang pera, limitado naman yung mabibili mo. Pag pupunta ka sa supermarket, bibili ka ng 5 sardinas, sasabihin sa'yo ng merchandiser, ay hanggang 3 lang po. Kasi huwag mo tayong bumili ng marami, bawal po. So babawalan ka na. So ahanin mo ang pera. So, tayo namumuhay lang. Nandito pa tayo para maging patutuo. Pero yung inaasam natin, yung ating minimiti, tayo'y makaalis na dito sa mundong ito at makasama na natin ang Diyos doon sa kalangitan, na doon po ay walang hanggan ang kaligayahan, walang hanggan ang kasiyahan natin doon. So basahin po natin ang buong chapter, buong verses 13 to 18. At doon po tayo magtatapos, mga kapatid, dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Yun. That you sorrow not. Huwag daw malungkot. Not even as other which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also with us sleep, and Jesus will God bring with him. For this is we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself from heaven with a voice of the archangel and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the air, and so shall we ever with the Lord. Wherefore, comfort one another with his word. So, napakaganda pong talata, na yung mga nangyayari sa ating panahon ngayon, mga kapatid, matatapos din po yan sa katakdaang panahon na itinakda ng Diyos. Nakatulad ng panahon ni Noah, no? Ilang taon ang iginugol ni Noah na paggawa ng arko. Kung siya nainip, na bakit hindi pa naman ginugunaw ng Diyos ang mundo, baka sumurinder na siya. Katulad sa ating panahon, mga kapatid, na lahat po ng gera,
bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, paulit-ulit lang yan. Ang sabi niya ni Haring Solomon, wala namang bago. Ang nangyari noon, nangyayari rin ngayon. So walang bago. Sabi doon, nagkaroon ng epidemya. Ay paulit-ulit lang. Iba lang ngayon dahil buong mundo. Pero yan paulit-ulit din mga kapatid. Kaya yun, encouragement sa atin mga kapatid, na yung blessed hope na ating inaasahan, ay ito'y nagbibigay sa atin ng kalakasan, encouragement na magpatuloy, na maglingkod sa Panginoon in spite na marami nating naranasan natin sa ating kapanahunan. Na minsan, ang mga Kristiyano ay parang, ito na ba Lord, ito ba na yung katapusan? Wala pong sinasabing ito na yung katapusan. Tandaan po natin, yung katapusan o pagbabalik ng Panginoon ay wala pong nakakaalam. Ano po yung sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1? But of the times and the seasons, brethren, you have known it that I write unto you, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Yun. So yung pagbabalik ng Panginoon, walang nakakaalam. Kahit sabihin ako, nagkatamatay ng mga tao sa Amerika, kung saan-saan, sa Pilipinas, sa lahat ng bansa may namamatay. Hindi pa yon mga kapatid. Bahala kung ano yung takda ng Diyos, yun ang mangyayari. Yung iba nagkakadatakot na. So yung salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng comfort. Kaya sabi natin kapatid na Pablo doon sa kanyang conclusion, wherefore comfort one another with these words. Yon. Kaya yung mga salita ng Diyos, kapag binasa natin ito, magbibigay po sa atin ng comfort mga kapatid. So yun lang po mga kapatid, at sa susunod, pag-aaralan natin ng detalyado yung about second coming, no? Minsan talagang magandang pag-aralan po yung second coming. So at least mayroon tayong panimula, yung tinatawag na blessed hope. Pero next Sunday, i-detalye natin yung blessed hope na yan, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So yun lang po mga kapatid, sa umagang ito. At tayo umawit uli sa Panginoon at tinatawag po natin